Sabel, bilisan mo na kasi at nang matapos na ako sa paglalaba dito. Inaabala mo na lang ako lagi sa paglalaba ko eh. Kapag naglalaba ako, saka ka naman maliligo. Saka silipin mo nga sa labas at parang may tao. Parang may kumalabog kasi. Baka ninanakawan na naman si tita. Ano bang sinasabi mong tao? Wala naman ah. Wala akong naririnig. Huwag kang ampraning. Isang beses lang nanakawan si Chang at siguradong hindi na uulit pa yung magnanakaw na yon. Hindi ako praning no, naniniguro lang. Saka kanina ko pa nararamdaman na parang may nakatingin sa atin eh. Ano ka ba? Baka pusa lang yung kumakalabog na yon. Tsaka kung may tao, maririnig naman natin yung yabag. Tubig, kahit kaunti lang, uhaw na ako. Sabel! May lalaki nga dito! Ha? Hoy! Sino ka? Lumabas ka! Bakit ka nandito? Tubig lang ang hihingin ko. Hindi ako masamang tao. Nauuhaw lang talaga ako. Nanlaki ang mga mata ng dalawang dalaga. Bigla na lang kasing bumukas ang manipis na kurtina ng banyo. Hindi naman buong katawan ang lumitaw mula sa labas, kundi ulo lang. Gusot ang buhok at madungis. Nanginginig ang boses niya na parang bata. Napaatras si Nene at napahawak sa braso ni Isabel. Ang espasyo ng banyo ay biglang lumiit. Iisa lang ang nararamdaman na magkapatid na mga oras na yon. Takot. Takot na baka kung anong gawin sa kanila ng lalaki. Lumabas ka! Wala kang karapatang pumasok dito! Naliligo kami! Kuya, maawa ka. Huwag mo kaming titigan ng ganyan. Nakakatakot ka! Hindi ko kayo sasaktan. Tubig lang gusto ko. Kahit sa tabo, isang higop lang. Kung nauuhaw ka, lumabas ka, tumingi ka ng maayos. Hindi yung bigla kang sumusulpot na parang multo. Hindi ko alam kung nasan ako. Iniwan lang ako dito. Sabi ng ate ko, baliw ako. Sabel, natatakot ako. Parang may mali sa kanya pero... Gutom din ako. Kahit kanin lang, kahit tira-tira. Huwag niyo ko palayasin. Sige na. Napansin ni Isabel ang mga kamay ng lalaki na nanginginig. Marumi at may gasgas. Wala itong dalang patalim. Hindi rin naman mukhang lasing. Ngunit ang mata, yun ang hindi niya matiyak. May sandaling parang malinaw. May sandaling parang hungkag. Si Nene naman umiiyak na. Pilit tinatakpan ang sarili ng tuwalya. Nauna na kasi itong maligo sa kanya at pagkatapos maligo, diretso ito sa paglalaba na hindi pa nakakapagbihis. Sa isip ni Ramon, malinaw ang bawat segundo. Ang takot nila, ang kahinaan, ang pagkakataon at ang pangangailangang magpanggap. Makinig ka sa akin, kuya. Lumabas ka muna ngayon at tatawagin ko si tita. Tutulungan ka namin pero hindi ka pwede dito. Huwag niyo ko paalisin. Pakiusap. Hindi ko na alam kung ilang araw na akong hindi umiinom ng tubig. Sabel, talagang may sakit siya sa... Sinasaktan nila ako dati kapag nagugutom ako. Kaya natatakot akong humingi. Pasensya na. Tita! Tita Sita! Pumasok po kayo dito! Tita, may lalaki dito sa banyo! Huwag niyo akong papalo. Hindi ko sadya. Sa bawat salitang binibitiwan ni Ramon, mas lalo niyang pinapalalim ang imahe ng kahinaan sa kanya. Alam niyang baka bigla siyang bugbugin ng mga tao sa labas. Ngunit sa isip-isip niya, sa baryong ito, ang awa ang pinakamabilis magbukas ng pinto. Ilang segundo pa, may mabilis ng yabag na paparating. Ano to? Sino ka? Bakit ka nandito? Tita, bigla po siyang pumasok habang naliligo kami. Akala ko po may gagawin siya. Natakot po ako, tita. Palabasin niyo po siya. Pasensya na po. Uhaw lang po ako. Hindi ko alam saan ako napunta. Ay, Diyos ko, ang payat mo. Parang ilang araw ka nang hindi kumakain ah. Iniwan po ako ng ate ko. Sabi niya pabigat ako. Baliw daw. Pasensya na. Hindi ko sadya. Ay nako, Diyos ko. Mga iha, kumalma muna kayo ha.
Kuya, pwede bang lumabas ka muna at ikukuha kita ng tubig? Opo, gusto ko ng tubig. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa takot ay naging awa. Mula sa panganib, naging problema na kailangang solusyonan. Lumabas si Ramon ng banyo na nakayuko at parang batang napagalitan. Sa likod ng mga mata niyang nakatungo, may ngiting hindi nakita ni Sita. Isang ngiting alam na niya kung saan hahantong ang gabing yun. Umupo ka dyan. Huwag ka matakot. Walang mananakit sa'yo dito. Salamat po. Kahit tubig lang. Sapat na ang tubig. Tita, sigurado po ba kayo? Kita mo naman ang itsura niya. Parang kawawa talaga. Hindi ko po gusto maging ganito. Tagasan ka ba talaga, kuya? Kahit saan po. Kung saan ako itapon. At doon nagsimula ang lahat. Isang maling desisyon na isinilang sa awa. Isang manyakis na nagtagumpay, hindi sa lakas, kundi sa pagpapanggap. Sa gabing yun, pumasok si Ramon sa buhay ni Sita at dalawa niyang pamangkin, hindi bilang halimaw, kundi bilang taong kailangang iligtas. At sa bawat araw na lilipas, lubos niyang sasamantalahin ang kabaitan na ipinapakita sa kanya. Ano bang pangalan mo? Saka mukhang hindi naman ganong kalala ang sakit mo. Pero ang dami mong pasa. Saan mo ba nakuha yan? Ako, Ramon. Lagi nila akong bugbog. Masama sila. Ramon, pwede bang sa susunod, huwag kang basta-basta pumapasok sa mga bahay? Kasi baka kaya ka nabubugbog dahil napagkakamalan kang masamang tao. Hindi ako masama. Sila masama. O sige, ganito na lang ha. Pwede kang tumuloy dyan sa kubo sa likod bahay namin. Walang mananakit sa'yo dyan. Huwag ka nang pag-aala-gala pa. At baka makatapat ka ng masasamang loob dito sa baryo namin at kung anong gawin sa'yo. Huwag ka mag-alala sa pagkain at marami akong sobrang pagkain sa karinderya. Tita, sigurado ka ba dyan? Baka naman... Nene, intindihin natin. Saka naaalala ko sa kanya ang papa nyo. Nagkaroon lang siya ng sakit sa pag-iisip dahil sa kasamaan ng mga tao sa paligid natin. Kaya ayun, namatay siya dahil hinayaan na magpalaboy-laboy. Kahit sa ganitong paraan man lang, makatulong tayo sa tao. Kahit na hindi pa rin siya mukhang mapagkakatiwalaan, tita. Huwag na lamang kayong lumapit sa kanya. Saka isara nyo na lang palagi ang pinto natin kung yun ang inaalala nyo. Dito ako titira. Salamat. Salamat po. Wala nang nagawa ang dalawang magkapatid sa naging desisyon ng kanilang tita Sita. Ano ba naman ang magagawa nila? Nakikitira lang din sila sa bahay na yun. Kahit kasi sabihin pa ng lalaking nagpakilalang Ramon na mabait ito, ipakitang baliw siya at nangangailangan ng tulong, hindi pa rin tama ang ginawa ng tiyahin nila. Basta-basta na lang kasi itong nagtitiwala dahil lang sa nakikita nito. Nang sumunod na araw, maaga pa nang dumaan si Nene sa likod ng bahay. Bitbit niya ang maruming damit para sana magsimula na sa paglalaba bago pa uminit ang araw. Tahimik ang paligid. Nang mapadaan siya malapit sa banyo, napansin niya ang anino sa dingding. Hindi yun anino ni Isabel. Mas mababa yun at tila anino ng lalaki. Lumapit siya ng dahan-dahan at doon niya nakita si Ramon. Nakatagilid ang katawan. Ang isang matay nakadikit sa siwang ng kahoy at tahasang sumisilip sa loob ng banyo kung saan naliligo si Isabel. Ang isang kamay niya'y gumagalaw sa sarili. Walang hiya at ni hindi natatakot. Nanlambot ang tuhod ni Nene. Sumikip ang dibdib niya sa takot at galit.
Manyakis. Yun ang nasa isip niya ng mga oras na yun. Isabel, may tao sa labas! Shh! Huwag ka maingay. At bakit? Anong ginagawa mo dyan? Manyakis ka! Sabi ko nang tumahimik ka eh. Lumayo ka dyan, bastos ka! Sinasabi ko na nga ba eh! Isang sigaw mo pa. Masasaktan ka sa akin. Sabel! Sabel, lumabas ka na! Mabilis na tinakpan ni Ramon ang bibig niya. Malakas at ramdam ni Nene ang sakit. Ramdam niya rin ang panginginig ng sariling katawan habang ang lalaki idinidiin ang palad sa kanyang mukha. Amoy pawis at lupa ang hininga nito. Hindi siya makasigaw. Tanging luha ang tumulo sa pisngi niya. Sa loob ng banyo, biglang huminto ang pagtagas ng tubig sa gripo. Ate, bakit ka sumisigaw? Sabel! Aray! Masakit! Masakit ang tiyan ko! Ramon, anong ginagawa mo rito? Bigla akong inatake. Hindi ko na kaya. Kailangan ko ng banyo. Lumayo ka sa kapatid ko! Hindi ko sadya. Kailangan ko lang ilabas to. Sobrang sakit kasi tiyan ko eh. Binitiwan ni Ramon si Nene at biglang umatras. Sa isang kisap mata, nawala ang itsura ng pagiging manyakis. Ang natira, lalaking nakayuko. Hawak ang tiyan at nanginginig ang tuhod. Kung hindi nakita ni Nene ang ginawa nito kanina, baka naniwala pa rin siya. Ngunit hindi na mabubura sa isip niya ang nakita sa siwang ng banyo. Huwag ka munang pumasok dito! Pakiusap, masakit talaga. Sabel, nakita ko siya. Anong nakita mo? Saka bakit ganyan ang itsura mo, ate? Namboboso siya at may ginagawa siya. Sabel, minamanya ka niya. Hindi totoo yan. Mabait ako. Sobrang sakit lang tiyan ko. Makikiusap lang sana ako na papasukin. Tumahimik ka! Lumakas ang tibok ng puso ni Nene nang marinig niya ang yabag na papalapit. Kilala niya ang lakad na yon. Alam niyang ang tita-sita nila yon. Ano na naman nito? Bakit ang iingay niyo? Tita, nahuli daw siya ni Ate Nene na... Masakit ang tiyan ko. Hindi ko na kaya. Diyos ko, Ramon, bakit hindi ka agad nagsabi? Tita, hindi po... Nene, huwag ka muna magsalita. Sige, Ramon, may gamot ako doon. Inumin mo ka agad. Tita, hindi ito basta... Sabel, tumigil ka nga. Saka baka kailangan ni Ramon magbanyo kaya lumabas ka muna dyan. Mabuti nga at nagsasabi sa inyong tao kaysa naman kung saan-saan na lang siya dumumi. Parang may bumara sa lalamunan ni Nene. Hindi siya makapaniwala. Kitang-kita niya ang galit sa mukha ni Sabel at ang panghihina sa dibdib niya. Ngunit naniwala kay Ramon ang tita nila ng ganun kabilis. Walang kahit na anong tanong at ni hindi man lang nagduda. Tita, pwede bang makinig ka muna? Hayaan niyo na muna siya. May sakit ang tao. Kung ano man niyang sasabihin niyo, mamaya na. At kailangan ko munang kumuha ng gamot para kay Ramon. Pero tita, delikado siya. Hindi mo ba alam na... Ikaw ang delikado sa kakaisip ng masama sa ibang tao, Sabel. Pasensya na po. Hindi ko ginusto. Kailangan ko lang magbanyo. Tita, tama na. Sige na, Ramon. Pumasok ka na at magbanyo. Habang papalayo sila, alam na ni Nene ang totoo. Hindi baliw si Ramon. Hindi rin inosente. Isa itong manyakis na marunong umarte. At kung hindi kikilos ang tita-sita nila, sila ang kailangang may gawin. Hindi to pwede, ate. Alam ko, Sabel, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Oo, tulad ng ginawa natin doon sa dayong pangit na masamang ugali na pinilit manligaw sa akin. Alam mo na kung saan tayo pupunta. Oo, kay Mang Esteban. Halika na, ate. Puntahan natin ngayon din. Tingnan natin kung hanggang saan kakayanin ng manyakis na Ramon na yan. Lumakad nga ang dalawang magkapatid patungo sa kubo ni Mang Esteban sa kabilang baryo, kung saan palagi silang pumupunta kapag kailangan nila ng tulong.
titiyakin nila na mararanasan ni Ramon ang bangungot sa buhay niya. Habang sa likod ng bahay, sa kubong akala ni Ramon ay ligtas na kanlungan, unti-unting nagsimula ang kapalit ng kanyang mga kasalanan. Isang desisyong hindi na mababawi. Nang sumunod na araw, napapansin ng dalawang magkapatid na parang madalas magalit ang tita-sita nila sa kanila. Hindi nila alam kung anong madalas sabihin ni Ramon para siraan sila sa sarili nilang tiyahin. Hanggang isang umaga, nakita nila si Ramon na nagmamadaling pumasok sa banyo at halos hindi maipinta ang mukha. Naisip nilang sundan ito at silipin muna sa siwang sa likod. Isabel, tignan mo siya. Parang hindi na normal ang itsura niya. Siguro umepekto na. Oo nga ate, panigurado yan. Sa itsura niyang yan, hindi na siya nakakaupo pa sa inidoro. Oh. Ay, kadiri. Dapat lang yan sa kanya. Shh, hinaan mo ang boses mo at baka marinig niya tayo. Basang-basa na siya ng pawis. Teka, ano yan? Tingnan mo, dumumi siya. Parang itim na sobrang lapot. Nakakakilabot ang amoy ate. Grabe, kawawa naman. Pero dapat lang sa kanya yan, no? Diyos ko, masakit! Tulungan niyo ako! Namimilipit si Ramon sa loob ng maliit na banyo. Nakayuko, nanginginig at hawak ang tiyan na tila sasabog sa sakit. Ang mga kamay niya ay nangingitim sa sobrang kirot. Ang bawat sigaw niya, umaalingaw-ngaw sa paligid ng kubo. Habang nakikita ng magkapatid ang bawat pamimilipit ng katawan niya sa loob. Ang nakita ni Nene sa mata ni Ramon, hindi ang nagkukunwaring mabait, kundi mata ng lalaking unti-unting nawawala sa kontrol at ramdamang sobrang pananakit ng tiyan. Ano to? Sobrang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Saka ang nilabas kong dumi! Ano to? Nakikita mo ate, pakiramdam ko, parang bumalik sa kanya ang pambuboso niya sa akin. Oo, di ba? Hindi siya baliw. Manyakis lang talaga siya na gustong manirahan dito para mapagsamantalahan tayo. Aray, tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa tiyan ko. Bawat sigaw niya napakasarap pakinggan. Dapat lang yan sa manyakis na katulad niya. Sa labas ng banyo, nanatiling nakatayo ang magkapatid. Ramdam nila ang bawat kirot, bawat sigaw, bawat pag-iyak. Tila naglalarawan nyo ng kabaligtaran ng pagpapanggap niya. Ang barang na ipinataw ni Mang Esteban ay hindi biro. Ang tiyan ni Ramon ay parang sumabog. Bawat pag-iyak at bawat pag-ungol niya, pinalalalayo ng kapangyarihan ng ritual. Ramdam ni Nene ang init, pawis at baho na umaabot sa labas ng banyo na halos ikasuka nilang dalawa ni Isabel. Isabel, tingnan mo mukha niya. Nangingitim na. Siguro sobrang sakit talaga ng tiyan niya. Oo ate, at yung mga kamay niya parang hindi na makontrol. Kung saan-saan na lang siya umahawak. Tingnan mo, ang dami ng dumi niya sa mga kamay niya. Kadiri! Halos masuka na si Nene. Ngunit may kakaibang init sa dibdib niya at hindi takot lang, kundi galit at katarungan. Ito ang bunga ng lahat ng pananamantala ni Ramon. Hindi lang ramdam ni Nene ang sakit na nararamdaman ni Ramon, kundi ramdam din niya ang kabayaran. Ang barang ay tunay at matindi. Walang kinikilala at lahat ng kasamaan ni Ramon pinapakita sa katawan niya. Hindi sa maskara na lagi niyang suot kapag nasa paligid ang tita-sita nila. Diyos ko naman, wala ba talaga nakakarinig sa akin dyan? Tulungan niyo naman ako. Hindi ko na kayang tumayo. Ayaw tumigil nitong paglabas ng dumi ko. Hindi na maikakaila na si Ramon ay nagdurusa ng higit sa kanyang inakala. Ang bawat hikbi ay paalala ng kanyang kasamaan. Ang bawat panginginig at amoy ng dumi
ay tanda ng kaparusahan. Hindi makagalaw, walang puwersa at walang kakayahang magkunwari. Sa labas ng banyo, nakatayo sina Nene at Sabel at nanatili habang tinitignan ang bunga ng galit at desisyon. Hindi biro ang barang na yun. Nararamdaman nila ang bawat detalye. Kahit may kaba sa paligid, alam nila na tama ang ginawa nila at ito ang katotohanan na dapat maranasan ni Ramon. Isang aral sa kanyang buhay, isang araw na hindi niya malilimutan. Napapagod na ako! Tulong! Nene, Sabel, anong ginagawa nyo dyan? Tita, ano sabing ginagawa nyo dyan at bakit kayo nakasilip dyan? Teka, anong amoy yon? Sobrang baho. Saan nanggagaling yon? Tulong! Tulungan niyo ako pakiusap! Sino yon? Ramon, ikaw ba yan? Ako nga to! Tulungan niyo ako! Sobrang sakit na tiyan ko! Oy, Diyos ko naman. Si Ramon ba ang sinisilip nyo dyan sa banyo? Sabel, Nene, bakit hindi nyo tinulungan yung tao? Hayaan nyo siya, tita. Dapat lang yan sa kanya. Eh, naku naman. Kayo talaga mga bata kayo. Hindi kayo naaawa sa tao. Ramon, ano bang maitutulong ko? Subalit wala nang sumagot sa loob ng banyo. Kaya napilitan si Sita na pumasok na lamang sa loob. At doon na tumambad sa kanya ang napakabahong amoy at napakaraming kulay itim na dumi ni Ramon na halos hindi maintindihan kung anong klase yun. Sabay-sabay silang tatlo na nasuka habang si Ramon tuluyan ang nawala ng malay. Labag man sa loob, napilitan ng dalawang magkapatid na tulungan ng tiyahin na buhatin si Ramon pagkatapos malinisan at dalhin sa kubo. Nang magising ito, ganun na lamang ang pasasalamat na wala na ang pananakit ng kanyang tiyan. Sa pagkakataong yun, hindi pa rin talaga nadala si Ramon at nang sumunod na gabi, hindi nila inasahan ang mangyayari. Bakit parang may nakapatong sa akin? Shh! Huwag kang kikilos. Kung ayaw mo masaktan, manahimik ka. Ayos ba yun? Sino ka? Lumayo ka sa akin! Basta't manahimik ka kung ayaw mo mapahamak. Sumigaw ka pa't papatayin kita. Ramon, ikaw? Anong ginagawa mo dito? Tita, ano po nangyayari? Tita? Sabi na nga ba walang iya ka talaga, Ramon. Lumayo ka, manyakis ka. Biglang bumangon si Sita sa kama. Nanginginig sa takot at pagkabigla. Hindi pinalampas ang katawan niya kahit may edad na siya na para bang tinalo ng yelo sa sobrang lamig at pangamba. Sa harap niya, nakatayo si Ramon. Hindi na nakangiti o nagpapanggap, kundi matinding galit at kasamaan ang sumasakop sa bawat galaw ng kanyang katawan. Nakita niya kaagad ang mata ng lalaki na walang awa, puro pagnanasa at pangingibabaw ng masamang intensyon. Naramdaman niya ang bigat ng kamay ni Ramon sa kanyang balikat at ramdamang malakas na presyon sa katawan niya. Sa isip niya, tama nga ang mga pamangkin niya. Hindi nila pinapasok ang lalaki ng walang dahilan. Ngunit ngayon, narito na siya at hindi na nagpapanggap kundi lumabas na ang tunay na kulay. At ang dalawang pamangkin niya may mabigat na responsibilidad na pigilan ang mangyayari. Tumahimik kayo! Walang masasaktan kung hahayaan niyo ako. Isa lang naman ang gusto ko Ang maangking kayo isa-isa. Tita, tumayo ka. Huwag nating hayaan na magtagumpay siya. Naku po, tita, may patalim siya. Hindi niyo ako mapipigilan. Mamamatay kayo isa-isa kung ayaw niyo akong payagan. Sige na, lumapit na ang isa sa inyo at gagawin ko lahat ng gusto ko. Matagal ko na kayong minamanmanan at matagal na rin ako nagpipigil. Ramon, bakit mo ginagawa ito? Ano bang nangyari sa'yo? Tita, hindi pa ba malinaw sa'yo? Nagbabaliw-baliwan at nagbabait-baitan lang yung Ramon na yan.
para makuha ang loob mo. Sabi na kasi sa inyo, tita ayaw nyo kaming paniwalaan ni ate. Sino ba namang matinong taon tatanggap ng baliw dito? Wala sanang mangyayaring ganito kung nakinig kayo sa amin. Tumabi si Nene at Sabel sa pinto. Ngunit biglang sinara ni Ramon ang kwarto. May hawak siyang patalim at ramdam ng tatlo ang matinding panganib. Panay ang sigaw at hiling ni Ramon na wala nang makakaligtas sa kanila. Ngunit bago niya magawa ang intensyon, bigla siyang naubo ng sunod-sunod. Ang bawat ubo parang kumakagat sa kanyang lalamunan. Kasunod ang pagsusuka ng maliliit na itim na hugis itlog tulad ng dumi na lumabas sa kanya nung nakaraang araw sa banyo. Ang kanyang tiyan ay biglang sumakit, sabay ang pagkawala ng kontrol sa dumi. Ang kwarto ay napuno ng amoy at tunog ng paghihirap. Si Sita ay hindi makapaniwala sa nangyayari sa lalaki, habang ang dalawang pamangkin niya nanatili sa labas, nanginginig ngunit determinado na hindi pabayaan ang kanilang tiyahin. Ang sakit! Ang sakit, aray! Ay nako, ano nangyayari sa'yo? Tita, tignan mo. Sunod-sunod ang ubo niya. Sumasabay ang pagsusuka at ang pagdumi niya. Hindi na naman niya makontrol. Hindi makagalaw si Ramon. Bawat galaw kasunod ang pag-ubo at pagsusuka. Ang kulay ng maliliit na hugis itlog ay itim. Malagkit yun. At ang kanyang tiyan ay sumasabay sa bawat kirot. Nagpapakita ng kabayaran ng lahat ng ginawa niya. Naramdaman ni Sita ang init at amoy ng kabiguang pumigil sa kasamaan. Ang mga pamangkin niya nakatayo sa pinto at nagmamasid sa mga nangyayari kay Ramon. Ang bawat sigaw nito nagdudulot ng halu-halong kaba at galit sa puso ni Sita. Ang tao na noon ay nagpapanggap na baliw, ngayon ipinakita na ang tunay na kulay ng kasamaan. Ano ba nangyayari sa'yo, Ramon? Sobrang sakit ba talaga? Tita, hayaan mo na nga. Buti yan sa kanya. Ang sama ng demonyo na yan. Tita, tignan nyo. Hindi niya na makontrol. Tulungan niyo ako! At bakit ka naman namin tutulungan? Dapat lang sa'yo yan. Yan ang kabayaran mo sa lahat ng kasamaan mo. May bala ka pang patayin kami tapos ngayon hinihingi ka ng tulong? Pwe! Bakit parang pamilyar sa akin ang nangyayari sa kanya? Nene, Isabel, may kinalaman ba kayo dito? Tita, mahalaga pa ba yun? Ang importante, wala na siyang magagawa sa atin. Pero mali ang paraan nyo. Lumapit ba kayo kay Mang Esteban? Kayo ba? Kayo ba ang gumawa nito sa akin? Bakit kakaiba ito nangyayari? Sobrang sakit at halos walang tigil ang pagdumi ko. Manyakis ka kasi kaya dapat lang sa iyan. Kung nakalusot ka sa mga dati mong kaso, sa amin hindi. Harapin mo ang karma mo. Papatayin ko kayo. Mga walang iya kayo. Bawiin niyo itong ginawa niyo sa akin. Hindi na natapos ni Ramon ang anumang sasabihin dahil mas tumindi pa ang epekto ng barang. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang paghihirap. Unti-unti na rin siyang nauubusan ng lakas. Subalit, sa kabila ng ginawang kasamaan ni Ramon, pipiliin pa rin ni Sita ang tama. Mga iha, huminga muna kayo. Alam kong mahirap tanggapin ang nangyari. Pero sa tingin ko, ligtas na tayo. Tignan niyo siya. Hindi na siya makakilos. Hindi na niya makontrol ang sarili niya. Tita, nakakatakot talaga ang Ramon na yan. Mahirap talagang pagkatiwalaan ng mga estranghero. Oo, tama kayo. Nakita natin kung gaano kasama ang tao kapag walang kontrol. Pero hindi tayo pwedeng magpakalunod sa galit. Kailangan nating gawin ang tama para sa sarili natin at para sa ibang tao. Sabay na tumango sina Nene at Sabel. Ramdam ang bigat sa dibdib nila. Hindi biro ang pinakita ni Ramon. Hindi ito simpleng kalokohan o pagpapanggap na baliw. Ito ay tunay na banta sa kanilang buhay at sa reputasyon ng kanilang pamilya.
Kaya ganito ang gagawin natin. Tatawag tayo ng pulis. Hindi na natin pwedeng hawakan ang sitwasyon na ito lang sa sarili natin. Dapat may tamang paraan para makulong ang lalaking ito. Nang sa ganon, hindi niya na tayo magawan pa ng masama. Tita, siguro nga tama kayo. Tatawag na lang kami ng pulis at sasabihin namin ni Ate Nene kay Mang Esteban na bawiin na ang barang. Ginawa lang naman namin yun dahil ayaw niyong maniwala sa amin na nagpapanggap lang siyang may sakit sa pag-iisip. Oo, pasensya na kayo at hindi ako naniwala agad. Patawad. May batas at may tamang proseso, mga iha. Hindi natin pwedeng pabayaan na makalabas ulit ang isang taong ganyan ang intensyon. Lumapit si Nene kay Ramon na nanginginig ang mga kamay. Alam niyang hindi niya pwedeng gawin ang anumang personal na paghihiganti. Subalit ramdam niya ang katarungan. Isabel, kahit hindi ko siya kayang patawarin, masaya ako kasi hindi niya na matutuloy ang gusto niyang gawin. Oo, ate. At sa wakas, ligtas na tayo. Walang sino man ang masisira sa atin ulit. Sa kabilang dako, si Sita ay naglinis ng kaunti sa kwarto. Nilinis ang mga dumi at inayos ang kalat. Pinapakita sa dalawang pamangkin ang kahalagahan ng tamang pagkilos. Nene, Isabel, ang nangyari sa atin ay hindi biro. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng tao pare-pareho. Kailangan nating maging maingat, matalino, at huwag basta-basta magtiwala. Ang awa ay mahalaga, pero kailangan din natin ng proteksyon. Pasensya na kayo kung nagkamali akong nagtiwala sa maling tao. Habang dahan-dahang sumara ang pintuan ng kwarto at hinawakan ni Sita ang telepono, ramdam ni Nene ang bigat na bumaba sa dibdib niya. Hindi na yun takot. Ang galit at pangingialam ay napalitan ng malinaw na desisyon. Ayusin natin to sa tamang paraan. Tatawag ako ng pulis para maagapan ang sitwasyon. Hindi tayo dapat kumapit sa galit, kundi dapat sundin natin ang tamang proseso. Oo nga po, tita. Kailangan talaga para hindi niya na magawa ulit sa iba. Sa mga sandaling yun, lumabas sa kwarto si Ramon. Nagulat sa presensya ng mga pulis na pinatawag ni Sita. Hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw, at wala ng maskara ng pagpapanggap. Ang kanyang mata ay puno ng takot at pagkabigla. Naiintindihan niya na hindi siya makakawala sa batas at sa kabutihan ng mga taong tinalikuran niya. Ganun pa man, mas mabuti ng makulong. Nawala na bigla ang sakit na nararamdaman niya. Ramon, inaaresto ka sa kasong pagtatangka sa pananakit, pangabuso at pananamantala. May karapatan kang humingi ng abogado, ngunit hindi mo matatakasan ang proseso ng batas. Habang dinadala siya palabas ng bahay, napatingin si Nene at Sabel sa kanya. Nabawasan na ang galit. Ang pangamba ay natanggal na. At sa kabila ng lahat, ramdam nila ang tamang katarungan. Isabel, tapos na. Nakaligtas na tayo. Oo, ate. At hindi na natin kailangan pang gumawa ng masama. Mas tama ang ginawa natin na tumawag ng otoridad at iparating ang lahat sa batas. Pagkatapos, hinarap ni Sita ang kanyang dalawang pamangkin. Hawak niya ang mga kamay nila. Pinatibay ang kanilang loob at malinaw ang aral na nais niyang iparating. Mga iha, tandaan niyo ito. Hindi pala pwedeng lagi na lang nananaig ang awa. Dapat alam natin kung sino ang maaasahan at kung sino ang mapanganib. Mahalaga ang awa pero ang tamang aksyon mas mahalaga. Hindi lahat ng tao mabait. At hindi lahat ng bagay maaayos ng simpleng kabaitan. At hindi ko nauulitin ang pagkakamali ko. Muntik pa kayong mapahamak dahil sa kapabayaan ko. Huwag niyo na pong isipin yan, tita. Ang mahalaga, natutunan namin kung paano maging matalino sa mga ganitong sitwasyon. Tama. At tandaan niyo, kahit may galit o puot,
Hindi tayo pwedeng kumapit sa kasamaan. Ang tamang paraan, palaging sundin ang batas at ang tama. Ang kumilos na may kabutihan at proteksyon ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat. Habang paalis si Ramon sa kubo, nakapikit si Nene at Sabel. Alam nilang natapos na ang gabing yon. Isang gabing puno ng panganib, kasamaan at kabayaran. Ngunit ramdam nila ang ginhawa at seguridad na dala ng tamang desisyon. Hindi nila nakalimutan ang gabi ng takot at pananakit. Ngunit natutunan nila ang halaga ng pagkakaisa, pagpapanatili ng kabutihan, at paggamit ng tamang paraan upang maprotektahan ang sarili at ang pamilya. Sa wakas, naramdaman nila na malinis na ang kanilang konsensya, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa paggawa ng tama. Mga iha, ngayon nakatayo tayo sa tama at yon ang pinakamahalaga. Ang kabutihan hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang bawat desisyon natin may kaakibat na responsibilidad. Ang galit at takot hindi dapat pamalit sa hustisya. Sabay na tumango ang magkapatid. Alam nila na sa lahat ng nangyari, natutunan nila ang pinakamahalagang aral, na hindi lahat ng problema malulutas sa galit o karahasan. Ang tamang aksyon, may gabay ng batas at tamang pag-iisip, ang tunay na paraan upang maging ligtas at malinis ang konsensya. Habang unti-unting tumitindi ang sikat ng araw, ramdam ng tatlo ang bagong simula. Ang panganib ay tapos na. Ang manyakis ay nakulong na. At ang kabutihan na natiling matatag. Ang gabi ng bangungot natapos na sa wakas. At sa bawat paghinga nila, ramdam nila ang kapayapaan at aral na mananatili habang buhay. Wakas! Shoutout po uli sa mga commenters ng last story natin. Sina Maridin Leonardo from California, USA, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Virginia Divina from Saudi Arabia, Miss Maura, Jen Esto from Hong Kong, Josefina Fuellas from Pasig City, Angelina I from California, Mercy Grace Shoting, Jasmine Vicente, Weng Oracion, Reka Jukoy from Singapore, Marco Nanes, at shoutout din kina Ate Aurora, Mary Ann, Queen Faye, Minda, Elisa at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts, Phoebe Ranyada, Arlene Torquisa, Gia Gigi, Mirasol Masuher, Jocelyn Murilla, Roberto Crimen, Kimbara, MJJM Forever, Vivian Baterbonia, Yasden Love, Celestina Sigua, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Brian Landicho at sa kanyang nanay na si Mila Landicho na DH sa Saudi, Andrea Smith, Ronald Belsa Bahado, Rosalina Bogayong, Kimpoy Feliciano, Teresa Balino, Cristina Peru, Merly, Eugene Martin Gonzalez, Jennifer Juan, Beth Mercado, Belen Malbas, Elenita 2557, Josephine Beroya, Chuchay Kulit, Ilonggo Vlog, Roxanne Diga, at shoutout kay Consolacion Alvarez from Annalisa Diga at mga kasamahan sa trabaho sa Kalumpang Zone 5, Angelito Laurio at Cherry Mukbangas MR. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. May kapal. May kapal. May kapal. May kapal.